So sa pagkakataong ito mga kapatid, ating tatalakayin at sagutin itong kampo ng The Revealers na banat sa pananampalatayang Katoliko gamit ang mga referensya. Pero pag sila, iba't ibang mga aklat. Pero pag maipit, ang ginagamit nila ay, ang hahanapin nila ay Biblia na. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad. Card bag sauce simbahan. Si San Ignacio daw, ayon sa taga-revealers na iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, ay alagad daw ng Diablo. Eto, Ang tanong mo, kung hindi alagad ni Juan, kaninong alagad si Ignacio? Napakadali lang ng sagot dyan. Si Ignacio ay alagad ng Diablo. Bakit? Sino ba ang Diyos na itinuro ni Ignacio? Di ba't Diyos na may tatlong persona? Sino ba ang Diyos na itinuro ng mga apostol? Hindi ba't ang Ama lamang? Kaya ang Diyos na itinuro ni Ignacio, Diyos-Diyosan. Kanino bang alagad ang naglilingkod sa Diyos-Diyosan? Di ba't alagad ng demonyo? yan ang pahayag ng taga-revealers at ito isa-isahin natin. No, ang Trinity, Diyos-Diyusan. Di kung ang Trinity, Diyos-Diyusan, lalabas pati ang Ama, Diyos-Diyusan na. Para sa kanila, ang ating Panginoon Jesucristo, Diyos-Diyusan. Oh, iyon ang aral sa Iglesia ni Manalo. Tuloy natin. Ito naman ang tanong ko sa iyo, Mr. Wendell Talibong. Kung para sa iyo ay alagad ni Juan si Ignacio, anong talata ng Biblia mababasa na si Ignacio ay alagad ni Apostol Juan? Sagutin mo yan. Oh, yan. Anong talata daw ng Biblia na mabasa na si San Ignacio ay apostol ni San Juan? Ibig sabihin dito, gustong ipalitaw nitong manalistang ito mga kapatid na dapat ang turo ay nakabatay sa Biblia. Pag wala sa Biblia, ganun sila. Di dapat paniwalaan. Di balik natin sa kanya. Di ba sinabi na si San Ignacio daw ay alagad ng demonyo? Ang tanong, saang talata sa Biblia na si San Ignacio ay alagad ng Diablo? Yun ang problema. Gumamit ng referensya kaugnay ni San Ignacio, pero pag maipit, tatakbo sa Biblia. Ano ang tawag pag sila ay allergy na sa referensya dahil diferensya ang kanilang aral? Pasugo magasin nila, mga mahal na kapatid, ito po ang mabasa natin. 1961, sa Pangulong Tudling ito, sa pahina 1, nakasulat, malalantad ang kabulukan, kaya ayaw ng mga referensya. Nako, nasa pasugot ninyo yan. Imagine,
Ang kanilang aral, gusto nilang ipalitaw na si San Ignacio ay founder ng simbahang Katoliko. Referensya ang ginamit nila. Pero pag maipit, Biblia ang hinanap nila. Halimbawa, si San Ignacio. Ano ba ang kanilang turo? Kailan ipinanganak si San Ignacio? Pakinggan natin ang taga-revealers. Nang ipanganak si Ignacio ninyo, probably 35 AD. Taon yan kung kailan ang Kristo ay matagal nang umakyat sa langit. O, yan. Napansin ninyo mga kapatid kung kailan ipinanganak si San Ignacio? Tanong. Gumamit pala sila ng history. Dahil hindi yan mabasa sa Biblia. May mabasa ba sa Biblia na sa taong iyon ipinanganak si San Ignacio? Wala. Therefore, gumagamit sila ng history. Tanong. Kung gumamit kayo ng history, kaninong alagad si San Ignacio? Balikan natin ang kanilang pasugo mga kapatid. Alam nyo, itong pasugong ito, itong dahilan na natataranta ang mga miyembro ng The Revealers. Bakit? Sa kanilang pasugo magazine, nakasulat diyon ang aklat ni Robert. Sinipi nila. At doon, isinulat, batay din sa quotation nila sa aklat ni Robert na ang pamagat, "What think ye of Christ?" Si Tomas Katangay ang nagsulat niyan. Ano po ba ang mabasa sa pasugo Pebrero 1977, page 7. Ito mabasa mga mahal na kapatid. Si Tomas Katangay ang sumipi nito. The author of What Think Ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After the New Testament times, many heretics arose and denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were denounced by believers like Ignatius, 110, Anno Domini, and Polycarp, who were followers of the Apostle John. O, yan. Alam nyo, ano ang palusot ng mga ministro ni Felix Manalo kaugnay dito mga kapatid? No? Alam nyo ba kung ano ang kanilang palusot? Ang palusot nila dito, hindi yan aming aral. Sinipi lang yan ni Tomas Katangay. At sinagot yan. Kung sinagot yan ni Tomas Katangay, asan sa Pasugo Magazine na sinabi ni Tomas Katangay na si San Ignacio ay hindi alagad ni San Juan Apostol? So dito pa lang sa kanilang pasugo mga kapatid, butatan na sila. Kaya nang ating sinipi ito, natataranta na ang taga The Revealers. Bakit natataranta? Di ba sinipi natin ang 1977. Hanapin natin yung kanilang sandali natataranta dahil ang ipahanap ay 1997. Naku, ang layo. Bakit? 1977, pagkatapos 1997 ang ipahanap. Natataranta. Hinanap ko pa ang
naturang pahayag, oh, mga kapatid, no? Kaugnay diyan. Okay. So, balikan natin. Dito, butata talaga sila pag ipalitaw nila na si Ignacio ay founder ng simbahang Katoliko. Bakit? Katugo, si Cristo si Ignacio. At tinawag na Iglesia ni Cristo, si Cristo Katugo. Iglesia Katolika, si Ignacio. Kay imo man jong ipamugos nga si San Ignacio may nagtuko So, diyan mga kapatid, pansinin ninyo, ang mga ministro ni Manalo, gusto nilang igiit na si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Ito ang argumento. Kung si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko at kung si San Ignacio 107, 110 Anno Domini, therefore, ikalawang siglo yan. Pero paano nila tutulan itong nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine? Marso, Abril 1987, page 4 ni Philjon Fuentes. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Oh, nasa Pasugo nila mismo nagsabi na ang simbahang Katoliko ay maipabalik sa unang siglo. Ngayon, kung para sa mga revealers at sa mga ministro ni Felix Manalo, ang simbahang Katoliko ay itinatag ni San Ignacio. Abay, mga kapatid, isip-isip kayo. Bakit? Una, balikan natin ang kanilang Pasugo Magazine. Nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine na ang simbahang Katoliko na ngayon ay umiiral. Umiiral, hindi dahil ito'y itinatag. Asan mabasa? Balikan natin ang Marso, Abril 1987 sa pahina 4 ni Philjon Fuentes. The Catholic Church, therefore, and I strongly assert this, exists not because it was founded. Ano daw? Diba? Napakalinaw. Ang simbahang Katoliko na umiiral hindi dahil ito'y naitatag. Kaya mag-isip-isip na kayo. Batay sa Pasugo Magazine na nabasa, sino ba ang nagsabi ng katotohanan, mga kapatid? Itong ministro nila na si San Ignacio ang nagtatag o itong nasa Pasugo na ang simbahang Katoliko ay nag-exist, umiiral, hindi dahil ito'y naitatag. Pero alam nyo ba, paano nila binasa ang aklat Katoliko para igiit na si San Ignacio ang founder? Ito mga kapatid. Matod sa ilang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19th centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Napansin niyo ang binasa? The Church of Christ the church is here, founded by Jesus Christ for the first time called the Catholic Church. Paano nagiging si San Ignacio ang founder? Binasa niya. Ulitin natin. Matod sa ilang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19th centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Ayan. Na pinalakpakan, binasa niya, hindi dapat mabasa mga kapatid.
the Church of Christ is here for the first time called the Catholic Church. At kung kahit saan man tingnan, ito, protestante ito, ang Halles Bible Handbook, mabasa natin, kaninong alagad, imagine kahit protestante, hindi katoliko ha, nabasa na natin sa kanilang pasugo, may quotation sila. Yon ang mahirap nila ipaliwanag mga kapatid. Kung sino ang founder ng simbahang katoliko, nagkontra-kontrahan sila. Sa pahina 977, tingnan nyo, kaninong alagad si San Ignacio? Ignatius, Bishop of Antioch, and pupil of the Apostle John. So, kaninong alagad siya? Alagad siya ni San Juan. Ngayon, para pagtakpan ang nakasulat sa kanilang pasugo magazine na si San Ignacio ay alagad ni San Juan, giniit talaga nitong kaanib ng The Revealers na si San Ignacio daw ay alagad daw ng Diablo. Pagkatapos, dahil di nila masagot kaninong alagad, may tanong siya sa akin. Saang talata sa Biblia na si San Ignacio ay alagad ni San Juan? Inasa pasugo na nila. Di ba? Nabasa. Asan? Sa pasugo ninyo. Referensya. Huwag kayong tatakbo sa Biblia. Dahil kahit kayo gumagamit ng referensya, ngunit diferensya. Asan sa pasugo ninyo? Na nagsabi na si San Ignacio ay hindi alagad ni San Juan. Aber, yon ang challenge natin nila. Okay, tuloy natin mga kapatid. Ito, ang pahayag ng The Revealers. Isa-isahin natin. Nang ipanganak si Ignacio ninyo, probably 35 AD. Taon yan kung kailan ang Kristo ay matagal nang umakyat sa langit. Nang ipinanganak daw umano si San Ignacio, ano daw? Ginamit nila referensya. Nasa Biblia ba yan? Wala. Pagkatapos pag sila'y maipit, asan yan sa Biblia? Tulad nito, balikan muna natin, isa-isahin natin ito. Ang tanong mo, kung hindi alagad ni Juan, kaninong alagad si Ignacio? Napakadali lang ng sagot dyan. Madali sagutin, basta walang pinagbatayan. Pero, paano ninyo tutulan ito nakasulat sa inyong pasugo magazine na si San Ignacio ay alagad ni San Juan. Kaya mga kapatid, nung palaging ginamit nila na si San Ignacio ay alagad, ay nagtatag sa simbahang Katoliko na hindi naman yan mabasa, bunga lang sa kanilang kuro-koro at maling unawa, kanilang pinatunayan ng Iglesia Katolika ay tunay. Bakit? Ginamit nila si San Ignacio, na si San Ignacio ang unang nag-imbento sa pangalang Catholic. Kung tingnan natin sa ibang aklat, it was invented by Saint Ignacio in order to distinguish between the true church and the churches founded by men. The schismatic churches. Ngayon, may mabasa ba sa referensya na si San Ignacio ay hindi alagad ni San Juan? Ang ginawa nila, nag-imbento ng story. Dito niyo makita, story versus history. Bakit? Dahil alagad daw umano si San Ignacio, madaling sagutin sa Diablo. Si Ignacio,
ay alagad ng Diablo. O, yan. Ang sabi ng mga iglesia ni Manalo. Si San Ignacio ay alagad ng Diablo. Aber, asan mabasa? Sa referensya na si San Ignacio ay alagad ng Diablo. Wala. Pero, kung puntahan natin ang aklat mismo ng dating kasama nila, eto'y delikado. Bakit? Alam niyo ba kung ano ang sinabi ni Egmedio Sabala? Kung itong aklat ninyo ang pagbatayan natin sa pahina 16. Ito po mga kapatid, mabasa ninyo. Sa pahina 16, sabi ni Egmedio Sabala, minsan nga ay nabanggit pa niya sa akin, ito'y tumutukoy niya kay Felix Manalo, sa akin, na siya ay marunong pa kay San Pedro at kay San Pablo. At kung hindi ako nagkakamali, ganito ang naipahayag niya. Ang iglesyang ito'y hindi sa Diyos, kundi sa Diablo. Nako, delikado. May batayan tayo sa aklat na ako ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo. Kaya ibalik natin. Buti tayo may batayan. Dating kasama nila, narinig niya personal knowledge galing kay Felix Manalo na nagsabi, ang iglesyang ito ay hindi sa Diyos, kundi sa Diablo. Ngayon, nang sinabi nila na si San Ignacio ay alagad ng Diablo, asan mabasa sa history? Asan mabasa sa referensya? Yon, diyan ninyo makita mga kapatid na diferensya talaga ang kanilang aral. No? Diferensya ang kanilang aral. Okay, tuloy natin. Bakit si San Ignacio daw ay alagad ng Diablo? Tuloy natin. Bakit? Sino ba ang Diyos na itinuro ni Ignacio? Di ba't Diyos na may tatlong persona? Sino ba ang Diyos na itinuro ng mga apostol? Ona, ang itinuro ni San Ignacio, Diyos na may tatlong persona. Sige nga, magbasa kayo sa Biblia. Asan mabasa sa Biblia na ang nagturo na Diyos na may tatlong persona ay Diablo? Ganon mag-imbento ang mga ngaral sa iglesia ni Manalo. Tuloy natin. Hindi ba't ang Ama lamang? Iyon. Sino daw umano ang itinuturong Diyos ng mga apostol? Hindi ba ang Ama lamang? The Father alone. May mabasa ba kayo na the Father alone? Wala. Sila mismo. Dinagdagan nila. At tandaan natin mga kapatid na ang Holy Trinity na may tatlong persona, nag-exist na ito kahit sa Lumang Tipan. Bakit sinabi natin kahit sa Lumang Tipan? Basahin natin ang King James Version. Ito ang mabasa sa King James Version, Isaiah chapter 48 verse 16. Come ye near unto me. Hear ye this. I have not spoken in secret from the beginning, from the time that it was. There am I, and now the Lord God and His Spirit hath sent me. So napansin niyo ba ang talata mga kapatid na ginamit natin sa Lumang Tipan? Mapansin ninyo? Una, may mabasa tayo. There am I. Sino itong there am I? And now the Lord God, the Lord God, and His Spirit hath sent me. May Spirit, may pinadala, at may nagpadala. Kaya ginagamit nila palagi mga mahal na kapatid, kahit na
dahil alam nyo naman, bawat doktrina nila may katumbas na Biblia. Ginamit nilang Amplified Bible. Tingnan natin sa Genesis chapter 1 verse 26. Ito mabasa natin. Then God said, let us, close parenthesis, Father, Son, and Holy Spirit, make man in our image according to our likeness. Not physical but spiritual, personality, and moral likeness. And let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, and over the entire earth, and over the entire that creeps and crawls on the earth. Oh. So, di ba gusto nila letra por letra at gamit nila ang salin na ito? So, therefore mga kapatid, ang salin na ito ay na ginagamit nila, naghayag na sa tatlong persona. Pero tatlong Diyos ba yan? Hindi. At maliban dyan mga kapatid, sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 16-17, makita natin yan, na inihayag ang tatlong persona sa binyag ng ating Panginoon Jesucristo. At ginamit din nila yung The Voice Bible. Ginamit nila yan. Anong mabasa natin sa The Voice? Diyan sa Mateo Kapitulo 28-19. Ito, go out and make disciples in all the nations. Ceremonially, wash them through baptism in the name of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Oh. Di ba? Sila gumagamit ng iba't ibang salin para suportahan ang kanilang doktrina. So pansinin ninyo ang binanggit sa Biblia mga kapatid tungkol sa bautismo. Di ba? Nandyan ang konsepto sa Trinity, Triune God. Dahil binanggit ang tatlong karakter, ang tatlong persona sa iisang pangalan, singular name. Baptize them in the name. Hindi po sinabi na plural. Baptize them in the names. Name po. Bakit? Singular na tatlo naman ang binanggit diyan na karakter sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Dahil ito ang mabasa natin sa Revelation chapter 16, verse 9. People were burnt by the scorching heat and blasphemed in the name of God who had power over these plagues, but they did not repent or give him glory. So, name referring to God. So, iisang Diyos, ngunit tatlong persona. Dito, matanggap ng mga INC mga kapatid. Ha? Kung paano na ang singular name na patungkol sa pangalan ng Diyos, name of God, ibig sabihin God's name, singular name. Pero nandiyan ang tatlong karakter, ang tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu Santo, Mateo 28:19 mga kapatid. So therefore, very biblical ang aral sa nag-iisang Diyos na may tatlong persona na tinatawag nating Holy Trinity mga kapatid. Ha? Ang tanong, ang Ama ba ay Diyos? Napakalinaw yan mga mahal na kapatid sa mabasa natin sa John chapter 6 verse 27. But don't be so concerned about perishable things like food. Spend your energy seeking the eternal life that the Son of Man can give you. For God the Father has given me the seal of His approval. See? Ang Ama ay Diyos. Tanong, kung ang Ama ay Diyos, si Panginoong Hesus ba ay Diyos? Ginagamit din nila ito na salin. Ang salita ng buhay. Ito ang mabasa natin.
wala pang nakakita sa Diyos, Ama, kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos, Anak. Di ba? Ginamit nila yan na salin. Pagkatapos, di nila paniniwalaan ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. Maliban diyan. Ano pa na talata na nagpatunay na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos? Ito, ang mabasa sa Tito Kapitulo 2, versikulo 13. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ngayon, ang tanong mga kapatid, ang Ama ay Diyos. Nabasa din natin, ang Anak ay Diyos. Ang tanong, ang Espiritu Santo ba ay Diyos? Ito din ang mabasa natin sa Gawa Kapitulo 5, versikulo 3 hanggang 4. Ngunit sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling ka sa banal na Espiritu at magsabi at magtabi ng bahagi ng halaga ng lupa para sa iyong sarili? Nang ito ay nananatili pa sa iyo, hindi ba ito ay sa iyo? Nang ito ay ipinagbili, hindi ba ito ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan? Bakit binalak mo ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Napansin niyo ba ang sabi sa talata? Ang sabi diyan sa 3. Sabi diyan, ngunit sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling ka sa banal na Espiritu? Sa huling bahagi, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Ang Ama ay Diyos. Ang Anak ay Diyos. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Tanong, ilan ang Diyos? 3 na ba? Ito ang mabasa natin. 1 John chapter 5 verse 7. And there are 3 who give testimony in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. So malinaw mga kapatid, and these 3 are one. And these 3 are one. Hindi sinabi, and these 3 are 3. Kaya, itong 3 na persona na tinatawag, and these 3 are one, yon ang termino na tinatawag na Trinity. Mabasa ba yan? Ito, Revelation chapter 7 verse 10. And in a loud voice, they cried out, saying, Salvation belongs to our God who is seated on the throne, and the Lamb. Our salvation is the Trinity's, to give unto God the Trinity we owe our deliverance. O, sino ang nagsabing hindi mabasa sa Biblia ang Trinity? No. Baka sabihin naman nila mga kapatid, o di yan pwede. Dahil mabasa, apiki yan na Biblia, tampered yan na Biblia. Nako, hinahanap nilang mabasa. Pagkatapos, pag may mabasa, abay, dahil kontra sa kanila, hindi yan pwede. Hindi yan pwede tatanggapin natin mga kapatid. Bakit? Tampered yan. At para tutulan nila, mga mahal na kapatid, palagi pa nilang ginagamit itong Discourses of the Apostles' Creed. Bakit? Ano po ba ang kanilang ginagamit dito? Imbento lang umano. Ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus, ayon sa aklat na ito, ginawang Diyos at lalo na ang Espiritu Santo. Pakinggan natin. Isang kahangalan po ang doktrina ng tinatawag nilang Trinidad. So, isang kahangalan ayon sa ministro, ang doktrina na tinatawag na Trinity, aber,
Asan mabasa sa Biblia na isang kahangalan ang doktrinang Trinity? Di po ba? Para sa kanila, libre silang magpahayag kung ano-ano kahit di mabasa sa Biblia. Pero pag sila'y maipit, lalo na kay San Ignacio, doon hahanap sila ng Biblia. Ngayon, binanggit ng ministrong ito na ano daw ang doktrina ng Trinity? Kahangalan po ang doktrina ng tinatawag nilang Trinidad. So, isang kahangalan daw ang doktrina na tinatawag na Trinidad. O di, asan mabasa yan sa Biblia na ang Trinidad ay isang kahangalan? Grabe ito. Tuloy natin. Ano pa po ang dapat makatawag ng pansin sa ating lahat tungkol dyan? Ano daw ang makatawag ng pansin kaugnay sa Trinity? Eto, ginagamit nila ito sa panahon pa ni Felix Manalo, mga kapatid. The Apostles' Creed by Clement H. Crack. Sa doktrina ng tinatawag po nilang Trinidad. Isa pa pong aklat ang aming babasahin, pinamagatang The Discourses on the Apostles' Creed. Isinulat naman po ito ng isang nagngangalang Clement H. Crack. Ganito po ang kanyang sinasabi sa pahina 206. Kaya halimbawa, noon lamang 325 taon ng Panginoon, sa konsilyo ng Nisea, nang ipaliwanag ng Iglesia sa atin na isang tuntunin ng pananampalataya na si Jesus ay tunay na Diyos. Noong 381, sa konsilyo ng Constantinopla, ipinaliwanag na isang tuntunin ng pananampalataya na ang Espiritu Santo ay Diyos. Mga kaibigan, napansin po ba ninyo ang binasa po natin? Magkaibang petsa po at pagkakataon. Ang pagkakaimbento o pagkakabuo ng mga aral na ang ating Panginoong Jesucristo at ang Espiritu Santo ay Diyos daw. Yan. Magkaibang pizza daw. Hindi pizza, taon. No? Magkaibang taon daw, mga kapatid, ang pagkabuo sa tinatawag na pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, tingnan natin. Ito kasi ang binasa nila niya, no? Pero may pinutol diyan, mga mahal na kapatid. It was not until 325 Anno Domini at the Council of Nicaea that the Church defined for us that it was an article of faith that Jesus is truly God. And 381 at the Council of Constantinople, it was defined that it is an article of faith that the Holy Ghost is God. Asan ang salitang imbento diyan? Define ang ginagamit. Ang define, hindi yan imbento. May karugtong na iniwasan nila. Ito po, mga mahal na kapatid. There were no new doctrines. It was only after they were being denied that the church reaffirmed and made clear that had been taught. What had been taught by Christ and His apostles. Yun pala ang ibig sabihin ng idineklarar, hindi ito bagong doktrina. Noon lamang may mga tumututol na mga erehes na ang simbahan ay pinanindigan talaga at nilinaw ang aral ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga apostol kaugnay sa Santissima Trinidad. Kaya napansin niyo, mga kapatid, isang uring pandaraya, pinuputol. Pagkatapos yung binasa, dinagdagan ng kasinungalingan. Dahil ang nakasulat, defined. It was defined by the council. Ang pahayag ay, it was invented. Ang layo, di ba? Kaya,
Kung kasinungalingan na sa simula, kasinungalingan na sa lahat, at kasinungalingan sa unawa. Mag-ingat dahil ang kasinungalingan, ama niyan, Juan 8:44, ay ang Diablo. Diba? Napatunayan na natin sa ating pagtalakay, mahal na kapatid, na ang Trinity ay mabasa sa Biblia at yung pagka-allergy nila ng Pasugo Magazine, napatunayan na natin sa Pasugo Magazine, 1961 page 1, na nalalantad daw ang kabulukan kaya ayaw sa kasaysayan sa referensya. At napatunayan na natin, 1977, pahina 7, na sa kanilang Pasugo Magazine, na si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol. At napatunayan na natin, mali ang sabi nila na si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko dahil sa kanilang Pasugo Magazine, Marso-Abril 1987, pahina 4, sinabi na ang Katoliko ay umiiral ngayon, hindi dahil ito'y naitatag. Ayan, napatunayan na din natin mga kapatid kung sino ang tinawag na iglesia sa Diablo. Ayon sa aklat na ako ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo sa pahina 16. Nakasulat yan mga mahal na kapatid. Napatunayan na din natin na ang tatlong persona ay nag-exist na sa Isaias Kapitulo 48, versikulo 16. At mabasa din sa Amplified Bible na ginagamit nila sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26. At napatunayan na natin gamit ang The Voice Bible na may mabasa sa Mateo 28:19-20 na Triune God. Napatunayan natin, mga mahal na kapatid, na ang Ama ay Diyos. Juan Kapitulo 6, versikulo 27. Napatunayan natin na ang Anak, ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Napatunayan natin na ang Espiritu Santo ay tinatawag na Diyos. Gawa Kapitulo 3, versikulo 4. At ito na tatlo, Ama, Anak, Espiritu Santo, napatunayan natin ayon sa Juan Kapitulo 1 John chapter 5 verse 7 na these three are one. At itong these three are one sa Amplified Bible, tinatawag sa Revelation chapter 7 verse 10, Trinity. Kaya, sino ngayon ang nagturo sa sinabi nilang kahangalan? Isip-isip naman pag may time. Card back, saw Simbahan.